Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga, babasahin po natin ang ika-25 kabanata ng Mateo. At ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason para bang ang pang-umagang debosyon natin ay revival dahil marami na naman pong tao sa atin pong morning devotion. Ang atin pong Bible School ay muling nagbukas, bagong semester, bagong panahon. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat na maging alerto dahil ang kaharian ng Diyos ay paparating na. Nabanggit sa nakaraang kabanata na mayroong darating na sakuna. At may mga taong maiiwan, may mga taong mamamalagi, at nabanggit po doon ang kahalagahan ng pagiging matapat na lingkod. Ngayon naman, sa chapter 25 ay mayroon pong magkakaibang talinhaga na nabanggit po dito. Ginamit ang mga talinhagang ito upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ito po ay napakasimple at klaro. Kung tutuusin, ito ay mga salita ng Diyos at ang kanyang mga salita ay napakadaling unawain. Ang nais ng Diyos ay ang maunawaan po natin ang mga ito. Nabanggit po dito na isang araw, balang araw ay darating po ang asawang lalaki at iyon ay si Jesucristo. At sa ating pagtanggap sa Kanya ay makakapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. At kung ano man po ang ating pinaghahandaan ngayon, ay ang siyang maghahanda din po sa atin para sa panghabang buhay. Parang pagdating sa mga mag-aaral, sila ay naghahanda upang magkaroon sila ng maayos na karir, maayos na trabaho sa kinabukasan. Kung ano man ang kanilang gagawin sa kanilang pag-aaral, ay magbubunga ng resulta sa kung paano sila sa susunod na hakbang ng kanilang buhay. Sa parehong paraan ay ganoon din po tayo. Maghanda para sa panghabang buhay. Unang parte ay sa verse 1 to 13. Ang maging matalinong birhen. Nabanggit po dito ang talinhaga tungkol sa 10 dalaga. At sa 10 ito ay mayroong 5 hangal at 5 matatalino. Ang mga dalagang ito ay bata pa, hindi pa naikakasal at mayroong sapat na enerhiya. Wala silang inaalalang mga anak o kung anumang mga pasanin sa buhay. Alam din nila na mayroon silang misyon. Kailangan nilang hintayin ang pagdating ng kanilang nobya. Ngunit nabanggit po dito sa kabanatang ito na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga hangal at matatalinong dalaga. Ang mga dalagang ito ay naghahanda sa pagdating ng kanilang nobyo. Ang mga dalagang ito ay nagsakripisyo
at sila ay nakatuon sa paghahanda. Nabanggit din po dito na ang mga dalagang ito ay nakatulog dahil sila ay pagod. At ilang araw na silang nagsasakripisyo, naghihintay. At sa puntong iyon, ang lahat ng mga dalagang ito ay pare-pareho. Ngunit ang pagkakaiba ay ang 5 sa kanila ay mayroong nakahandang mga langis para sa kanilang lampara, habang ang 5 naman ay wala. Ang mga matatalino ay nakapaghanda ng sapat na langis para sa kanilang lampara, habang ang mga hangal naman ay walang dalang langis. Dito makikita po natin ang pagkakaiba sa pagitan ng matatalino at hindi. Dito ay nabigyang diin po ang kahalagahan ng pagiging handa. Ang mga hangal ay nag-isip na para bang sapat na ang langis na mayroon sila, at may nagdulot ito ng problema. Dapat po nating alalahanin na ang lahat ay naghahanda, ang lahat ay naghahanda, at darating ang pagkakataon na tayo man din ay makakatulog, kakahintay, ngunit mahalagang maging sapat ang ating paghahanda. Maging ang mga hangal ay naghanda din, ngunit hindi naging sapat ang kanilang paghahanda. Nang mapansin nila na paubos na ang kanilang mga langis, ay ninais nilang bumili, ngunit wala na silang mapagbibilhan. Dito ipinapakita po lamang na dapat po tayo maging alerto. Sabi sa verse 13, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Maging alerto. Dapat po tayong maging alerto at manalangin. Dahil kung hindi, ay hindi rin po natin malalaman kung kailan darating ang Diyos.
Hindi po natin alam kung ano man ang gagawin ng Diyos sa bawat panahon. Dapat po tayong maging alerto. Kung tutuusin itong mga ilang linggo na ang nakakalipas, nang ako ay nakikipag-usap kay Pastor Joshua tungkol sa ilang mga bagay, kanyang nabanggit na may nakapagbanggit ng bagay na ito ay mahalaga, ngunit lagi sinasabi ni Pastor Joshua na ang pananalangin ay mas mahalaga. Alam po natin na ang pananalangin ay napakahalaga, ang ebanghelyo ay napakahalaga, ang pagpapastor ay mahalaga. Ang lahat ay mahalaga. Para sa atin, ang Bible School ay napakahalaga. Ngunit kung tutuusin ay mayroon pong iba't ibang mga panahon, at para sa puso ni Pastor Joshua, alam niya na sa panahon na ito, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pinakamahalaga ay ang manalangin. Sa punto pong sa pinakamahalagang aspeto po ng ating buhay, dapat po tayong maging handa. Sa verse 21, sabi doon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod, halika makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Pareho po ang sinabi sa verse 21 at 23, tayo po ay nasa talinhaga na tungkol sa tatlong alipin. Lahat po tayo ay nagnanais na maging mabuti at tapat na lingkod. At mayroon pong dalawang lingkod o kaya alipin dito na nakagawa nito ng tama. Sila ay nasabihan na sila ay mabuti at tapat dahil sa kanilang ginawa.
Mahalaga na sa bawat taon po ng ating buhay, tayo po ay maging mabuti at tapat, lalo na sa ating Diyos Ama. Kahit ano pa man ang bilang ng halaga na mayroon po tayo, dapat po tayong maging tapat dito. Ang salaping ginto na tinutukoy po sa talinhagang ito ay maaari po nating maihalin tulad sa pabor ng Diyos sa atin o kaya sa mga handog na kanyang ibinigay sa atin, tulad ng regalo marahil sa paglilingkod, sa pag-awit, sa pagtuturo, sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kahit ano pa man pong mayroon tayo, dapat po natin itong pahalagahan. Para sa akin, may mga pagkakataon na kinaiinggitan ko ang mga tao na nakapag ito po ay para sa mga taong kinaiinggitan ko ang mga taong aawit. At anumang bagay na may kinalaman sa sining ay hindi po ako ganoon kagaling. Kahit nung ako'y bata pa ay hindi rin ako ganoon kagaling sa pagguhit. Sadyang hindi ako pinagpala sa aspetong iyon. Dito sa talinhagang nabasa po natin ay mayroong isang alipin na binigyan ng salaping ginto, ngunit ibinaon niya lamang ito sa lupa, hindi niya ginamit at hindi niya pinagyaman. At siya ay nag-aalala na baka hindi naging sapat ang kanyang ginawa. Pagkatapos ang alipin na ito ay sinabihan ng kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod, alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tanim at inaani hindi ko inas. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano ay may tinubo sana ito." Verse 27. Sa espiritual na aspeto, ano po ang ibig sabihin nito? May mga pagkakataon na alam po natin na tayo ay may handog mula sa Diyos. Pagkatapos ay ramdam natin na hindi sapat kung ano man ang mayroon tayo, o kaya hindi tayo ganun kagalingan pagdating sa mga bagay na ito.
pagkatapos ay ibinibigay na lamang ito sa iba. At para sa akin, alam kong ako ay may kahinaan pagdating sa ebanghelyo. At alam po natin na sa ating iglesia ay mayroon po tayong mga gawain tulad ng water baptism o kaya evangelistic meetings. At ako ay nakikibahagi sa mga misteryong ito. At pagdating sa mga handog na ito, sa mga bagay na ito, ay hinahayaan ko ang iba na tulungan ako upang malinang pa ang mga bagay na ito. Para po sa atin, dapat po tayong magkaroon ng pananabik na gamitin kung ano man ang binigay ng Diyos sa atin. May mga pagkakataon na hindi po natin alam kung gaano ba kalaki o kakonti ang binibigay ng Diyos at naroon ang pagkukumpara. Ngunit sinasabi po dito na wag po dapat tayong magkumpara, wag maging mayabang at wag ding maging mababa ang tingin sa sarili. Kung ano man ang mayroon tayo, atin po yung pahalagahan at linangin upang sa pagbabalik ng Panginoon ay haharapin niya po tayo depende sa kung paano nga rin po tayo naging tapat sa kung ano mang ibinigay niya sa atin. Sunod mula verse 31 hanggang 45 ang paghuhukom na ibinibigay ng Diyos. So 35, sinabi doon, sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Tayo po ay nasa paghuhukom. Isang paraan ng paghuhukom ng Diyos ay kung paano po tayo nakapagministeryo sa mga nangangailangan. Ngayon sa aking pagbabasa nito, ako ay nakatanggap ng mahalagang punto. Sa pagbabasa nito, maaaring napaisip kayo kailan kayo huling pumunta sa bilangguan upang tulungan ang mga naroon. Ako man din ay nakapunta na sa isang bilangguan at mayroon akong binisita doon. Mayroon akong naging cell member na nasa bilangguan kung kaya ako naroon.
Sa spiritual na aspeto ay mayroon pong isa pang pananaw na dapat po nating unawain ang bagay na ito. Dapat po nating pangalagaan o kaya mahalin lalo na ang mga nangangailangan. Sa spiritual na aspeto, ang mga taong nasa bilangguan, sila ay malungkot, sila ay nag-iisa, at dapat silang mapagaling, mapalaya. Sa aking pagbabasa, aking naunawaan na pagdating sa pagsa-cell group, dapat po nating makita kung sino man ang mga taong dinadala ng Diyos sa atin, lalo na sa ating cell group. Hindi po dapat tayo maging mapili. Kung hanapin po kung sino man ang darating, tayo po ay magkakaroon ng interaction sa kanila at subukang alagaan sila. Pagdating po sa pagdidisipulo, mahalaga na tayo ay magkaroon ng interaksyon sa kanila. Kamakailan lamang ay pinanood po natin ang video tungkol sa ika-70 anibersaryo ng Bread of Life Church. At nabanggit po doon ang pagtulong sa mga mahihina. At kanyang binigyang diin ang gampanin ng simbahan na tulungan ang mga taong nangangailangan. May mga pagkakataon na alam po natin na tayo ay mayroong handog mula sa Diyos, ngunit takot tayong gamitin ang mga ito. Ngunit dapat po nating alalahanin na ang bawat tao ay haharap sa Diyos sa kanyang paghuhukom at haharap din sa buhay na walang hanggan. Mahalaga na tayo po ay maghanda sa kanyang muling pagdating.